Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan. Ayan, nandito tayo sa isang barangay uli, no? At sa hindi sinasadya, ating nadaanan nitong ating mga scout na mga estudyante. Pero inilapit kasi sa atin na isang pamilya. Kaya mga kalingap, mga kababayan, tara, samahan nyo kami at alamin natin ang kwento sa likod nila. Let's go! Yan mga kalingap, mga kababayan, nandito tayo sa bahay. Yung inilapit sa atin, ano, ayan, medyo umuulan. Ayan, ito pala yung kanilang bahay, no. Hello po, ate. Good afternoon. Anong oras na ba? Hapon na? Good afternoon din po. Pasensya na ha. Ganito yung dyan niyo. Tuloy kayo. Kaninong bahay to, ate? Sa akin po. So yun, nanay, may naglapit kasi sa akin na kung pwede daw puntahan ko kayo dito. So kahit ganito yung panahon, medyo maulan, ay hindi ako nagdalawang isip na pumunta dito. Kumusta naman ang pamumuhay ninyo dito, nanay? Lang po. Ganito lang din. Lang. Ang trabaho. May tatrabahoin. Ano yung trabaho mo sa ngayon, nanay? Nakianihan po. Nakikipag-anihan. Opo. Okay. So bago yun, nanay, bago pala tayo magkwentuhan na ang talagang pagkwentuhan natin, ay ano nga pa palang pangalan ninyo? Donna Macandog. Donna Macandog. Ilan taon po si nanay? 45 po. 45 years old. Ilan ang anak? 8 po. 8. Ilan ang may pamilya sa mga anak? 4 po. 4. Okay. May mga maliliit ka pang anak? Meron po 4. Mga ilang taon? 12. Yung ano, yan, 10. Ito, Si Luisa 10. 10 years old. Opo. Si Loida 8 8. and 7. 7. Si John Lloyd. John Lloyd. So, ang panganay ninyo ilang taon? 25. 25. Opo. Pangalawa, Ano na ako, sir? Nalilito na ako. nalilito ka na. Opo. Malalayo ang agwat, no? Opo. Ito kasi, yung huli, yung ano na yan. Pangalawang ama nila yan. Pangalawang ama. So, nasaan yung tatay nila, nanay? Wala na po. Asan siya? Umuwi na ata sa bayan nila. Umuwi sa bayan nila. Taga saan ba yun, nanay? Ano ba yan? Yung Buhi, Kamsor. Pero taga- nasa Batangas yata na yun. Bakit yata? Anong nangyari? Pwede ko bang malaman? Pwede mo bang may kwento ang istorya? Ano na lang po. Basta, nag-asawa na lang yata yung iba. Basta nag-asawa na lang ng iba. Ilang taon na siyang wala dito? Tagal na po. Punta 7 years na. 7 years. Oo. Buti nung umalis dito na yung asawa na yan nagsuporta naman. Wala po. Ako lang naman nag-ano niya. Nagsinikap para mabuhay sila. Nagsikap para mabuhay mo sila. Opo. So ibig sabihin, Nanay Donna, ikaw ang nagpalaki dito sa mga anak mo na to. Oo. Ano yung naramdaman mo, nanay, na abang wala yung ama nito, mga to, ay ikaw yung nagpalaki, ikaw lahat? Ano yung pakiramdam, nanay? Minsan, nakakapagod. Lalo na kung ano, yung wala kang trabaho. Iisip pa yung mga pang-araw-araw nila. Tapos nag-aaral pa sila. Nangihingi sa'yo ng baon, wala kayong maibigay. Basta, ang ano ko lang, mapakain ko rin sila ng almusal, kahit walang baon, basta mag-almusal sila. Tapos kung magtatrabaho naman ako sa Nyugan, iluluto ko sila ng hanggang tanghalian para pagdating nila may makain na sila. So, maliban sa'yo, walang pwedeng mag-asikaso dito sa bahay para maasikaso ang mga bata? Wala ho. Minsan, ko lang, pinagbibilin ko na lang sa kapitbahay ko na, o pag dumating ng mga estudyante ko, pwede
utusan mo na lang, kumain na lang sila dyan kung saan nakalagay yung pagkain nila. So yung anong oras kayo umalis dito sa inyong bahay pag kayo ay namamasukan or anong tawag niyan? Nagkukupra. Maliban mo sa pagkupra nanay, ano pa yung iyong ibang hanap buhay? Ani. Pag-aani. Oo. O diyon, pag pupunta ka ng pag-aani, alis ka ng umaga, anong oras naman ang uwi mo? Alas 11. Alas 11. Alas 7 ka papasok. Okay. Tapos alas 11 ka mag-out. Okay. Ngayon, pag alas 11, magluto ako ng tanghalian sa tanghali. Pero dapat makaluto ka ng umaga kasi mag-aani ka, alas 11 ka na darating, baka alas 11 nandiyan na sila. Gutom na. So ibig sabihin, pag nagluto ka ng umaga, magkakasama na hanggang tanghalian. Hanggang tanghalian po. So itong ang pangalan na ito, ano pangalan mo na? Luisa. Nag-aaral ka? Okay. Pwede ka bang umupo dito sa tabi ni mama mo? Ayan, magkatabi na kayo ng mama mo. Luisa. Anong grade ka na? 4 po. Grade 4. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Yun po. Matataas bang grades mo? Hindi, bakit? Bakit hindi matataas ang grades mo? Ikaw po. Hindi mo alam? Minsan, may absent ka kaya. Pala absent ka? Absent. Tanong ko lang sa iyo, Loisa, ha? Kumusta yung pagbuhay ninyo dito? Pagkain, okay lang ba? Yun po. Okay lang? Bakit ka naluluha? Pwede mo bang may kwento sa akin kung ano ang dahilan? Okay lang, para malaman ko. Bakit nanay siya umiiyak yung anak mo? Palagay mo. Siguro, minsan, yung gusto nila, hindi ko maanuhan, yung may gusto silang ulam or sa pagpasok nila sa school, baon. Siyempre, ang estudyante may gusto rin, maingit rin sa mga estudyanteng mayroon. Hindi ko yun maibigay. Bakit naman nanay? Yung ano namin, yung ibibigay ko sa kanila, ibibigay lang muna namin ng bigas o yung kailangan sa loob ng bahay. Mga, siyempre, asin bitchin o mga ricado, ganyan. Yun ang unahin ko sa loob ng bahay. Yung ulam ninyo, Luisa, okay naman ba? Opo. Ano yung mga kadalasang inuulam ninyo? Kasi po pa. Tawlo. Ano? Tawlo. Toyo. Pag wala talaga yung tawyo. Toyo, tsaka asin. Nag-uulam ka ng asin, toyo. Ano yung nararamdaman mo? Ilang. Mga ilang beses mong nauulam yung mga ganun. Walang po. Di mo alam, basta nakakapag-ulam ka ng ganun. Opo. Nahihirapan ba si mama mo sa paghahanap buhay para kayo ay mabuhay? Opo. Gaano mo kamahal si mama mo? Sobra po. Bakit napapatululuha mo? Walang po. Sumasama ka ba kay mama mo sa mga trabaho niya o pinupunta niyang trabaho pag wala kang pasok sa school? Opo. Masama ka? Opo. So, ano yung pakiramdam nanay na yung iyong anak na to napapaluha? Kaya lang, natutuwa lang ako na sinasabi nila, mahal nila ako. Basta ako. Kahit hirap sa buhay, masaya na sabihin nilang mahal nila ako. Oo, minsan, kaya yung grade niyan, pababa kasi laging nag-a-absent. Gawa ng tumutulong sa akin, maghakot yung pag nagkukupra ko.
kung anong trabaho ko, tulong-tulong. Lang. Anong tulong na gusto mo, Luisa? Pwede ko bang malaman? Nabigyan na kaming bigas. Mabigyan kayo ng bigas. Ano yung pinaka-importante dito sa inyo? Sige po ang pagtapin ng bahay. Mapagpatuloy ka ng pag-aaral. Kanino natin bibigay yung bigas? Ano? Na doon na. Bakit bibigyan natin siya ng bigas? Ano po? Para tulong dito sa kanila. Ikaw, ano yung pwede mong may tanong sa kanila? Yung ano po, bakit po ganito yung sitwasyon ng pamumuhay nila. Yan. So, ayan, ibigay ninyo kay Nanay Duna. Ba't na dyan? Ayan, Nanay Duna, meron kaming dalang bigas, ano? Yan po ay galing kay Chinita Mix Vlog. Thank you. Salamat po. Salamat po. So, ikaw, anong nakikita mong sitwasyon ng pamumuhay nila? Ano po? Sobrang paghihirap. Yan, Nanay Duna, ang bigas na po na yan ay galing kay Chinita Mix Vlog, no? Napadala po siya sa atin na para tulong sa mga gaya ninyo na nakikita namin dito. So sa ngayon, Nanay, ano yung pwede mong mahiling, ano yung pwede mong panawagan sa mga makakapanood ng video ninyo? Kung may tutulong din sa akin, bukal sa loob, yung habot kaya lang na matulungan akong magkaroon ng kaunting pagkakaingkaman dito sa loob ng bahay, dito lang sa bahay, na hindi ako pupunta kung saan-saan na bukid para lagi kong makikita yung mga anak ko kung napasok o nakakain na. Yun lang po. Bakit? Anong pakiramdam mo, Nanay, habang ikay nasa trabaho mo, na iniisip mo yung mga anak mo? Ano yung pakiramdam, Nanay? Baka kasi kung nasa bukid ako, baka yung hindi pa kumain, kung saan lang nagpunta, ganyan, kung nagliwalo kung saan sila, nagala-gala, hindi pa sila kumain, or mapabayaan yung bunso ko. Yung mga kapatid, maliliit pa kasi yan, baka mapabayaan, makalimutan nilang hindi nila pakainin. Kaya sabi ko, kung ano sana, yung pagkakaabalahan ko dito sa bahay na magkaka-income ako para sa pang-araw-araw namin, na lagi ko silang nakikita. Yun, Nanay, dasal lang tayo. Okay. Na makamit natin yun, no? Uling tanong, Nanay, gaano mo kamahal ang mga anak mo? Kung sa pagmamahal po sa mga anak ko, kahit ako nagkukulang sa kanila sa pagbuhay, yung masasabi ko lang, mahal na mahal ko sila. Sobrang pagmamahal. Hindi ko kayang wala sila sa akin. Lahat sila mga anak ko. Kaya malayo. Pinagsikapan ko. Kahit kulang kami sa pinagsisikapan ko, mapakain sila. Kahit 2 beses sa isang araw, basta kapiling ko sila. Pero gaano katotoo yung kinukwento nito ni Luisa na nag-uulam sila ng asin at toyo? Opo. May nangyayari po yan sa amin na nag-uulam sila ng toyo. Talagang walang-wala. Mag-ulam na lang muna kayo ng toyo. Kasi mamaya, magugulay tayo. Sabi ko sa kanila, kahit walang sahog, basta magulay tayo. May bigas tayo. Kakain tayo. Ano ko sa kanila. Ayaw kong man silang magutom. Ayaw ko man silang mapunta kung saan na basta kahit sabi nila, kahit toyo, kahit gulay na walang basta kumain kami. Kahit sa isang araw, 2 beses. Sapat na. Ito kasi, Nanay, itong mga to, yan. Si Jebeline, ano pangalan mo uli? Christina, yan. At yan pa, Nanay, si Joy. Yan, yung ating mga na-scout na
mga estudyante na medyo ano na sa kanilang mga pag-aaral, lalong-lalo na to, tumigil na ito sa pag-aaral. Pero nung aking natagpuan mga yan, ay nag-enjoy na sila. Diba? So ano yung may papayo mo din sa kanila, nanay? Kasi unang-una, ito, malayo yung nanay. Wala pa yung isa niyan, meron pang isa yan. Pero ito naman ay mahal na mahal siya ng nanay niya. At mahal na mahal din niya yung mama niya. Pero yun naman, talagang okay naman. Pero yun nga lang, siyempre mahirap. Nasa ano sila ng kahirapan. So ano yung masasabi mo sa kanila, nanay? Kaya mga bibi, magano kayo habang nag-aaral kayo, pagsikapan nyo matapos yan para hindi kayo makagaya sa amin. Lalo na tayo, Jubilin. Alam mo naman kung gaano kahirap tayo magpunta sa bukid. So nagsasama kayo nito sa bukid? Parati po. Nito? Opo. Malakas yan. Malakas po yan. So ano yung mga nagagawa niya sa bukid, nanay? Kahit yung kung anong pagkakita namin, sama-sama kami yan para mabuhay lang kami. Eh, sabi ko, minsan napunta kami ng bukid, yung pala hindi pa yan kumakain. Kaya pinapagalitan ko yan. Kailangan bago tayo pumunta ng bukid, malayo, kumain ka muna. Kung magbaon ka. Pasalamat nga ako, nakabalik ka na pag-school mo, eskwela mo. Pagsikapan nyo yan. Para hindi ka ganasin yung amin sinapit. So ganun lang, Nanay Donna. Maraming salamat sa pagbahagi ng kwento ninyo, no? At ay, anong pangalan mo ulit? Isa po. Luisa. Parang natatandaan kita, no? Ikaw ba yung binilihan ko ng ano ba yun? Sardinas ba yun? Ikaw ba yun? Opo. Anak niyo ba yun, nanay? Opo, sir. Opo. Sinagulay kami ng iba-ibang gulay dyan. Inano lang namin sa tanim-taniman dyan. Walang sahog. Nagkukwentuhan kami. Iba-ibang gulay niya, mama. Anong sahog nito? Ikaw bahala na. Kahit asin-bitsin. O ano, okay na yan. Dumating po yan. May sardinas. 3. Sabi ko, isa-isa lang. Bukas naman yung isa. Sa susunod naman yung isa. O, 3 gulay. Ay, ganon. Oho. So, yung 3 sardinas na yun, 3 luto. 3 ulaman. Opo. Totoo ba yung sinabi ni mama mo? Opo. Wow. So, anong pakiramdam na kahit paano nakaulam kayo ng may sardinas? Anong pakiramdam? Sarap daw ho. Masarap? Ginisa namin. Yung isa, sa ginataan. Sarap daw ho. So, ganun lang, Luisa, ano yung pag-aaral mo, ha? Huwag kang mag-alala. Pag ako naman meron, babalikan ko kayo dito, ha? So, ganun lang, Nanay Donna. Anong oras na? Kami ay uuwi na muna, no? Salamat po. Yan, welcome. Salamat po. Yan, welcome. Ano tama? Walang laman. Lalagyan mo ng laman. Walang laman yung? Yung lalagyan ko ng bigas, walang laman. Dumating yung grasya. Nagkaroon. Ay, grabe. Yan, Ate Chinita Mix Vlog. Salamat po, ha. Thank you po very much.
So yun mga kalingap mga kababayan, nakuha na natin ang kwento itong si Nanay Donna at Luisa. Ayun, napaluha nga itong dalagita. Na ang gusto niya maliban sa bigas ay makapag-aral siya ng tuloy-tuloy. Kaya yun, maraming salamat. Unang-una, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab. At maraming salamat, Ate Chinita Mix Vlog, sa iyong padala para sa pang-ayuda, no? At maraming salamat din, Chunila Reyes, Tita Eman Pam Channel, Miss Yay, Ate Lorini Moto, Lisa 67 Vlog, Mil Lapitan Hong Kong. Ayan, maraming salamat po sa inyo, no? Sa mga OFW natin mga kababayan, lagi po kayo mag-iingat, ano? At shout out sa KTV Angels 100, at shout out Kindred TV, Maria Cusinera. At shout out din sa Kalahi Community. Shout out din Maestro 21 TV, no? Shout out kay Ambassador Kalinga Puse. Shout out kay Ambassador J. Morillo Vlogs. Shout out kay Ria Ularti. At sa mga kagaya natin deputy, shout out kay Kalinga Plidya. At shout out kay Mick Agnes. Yan. Sa lahat ng ating mga viewers, maraming salamat po sa inyong panunood. At sana po wag po kayo magsawa na manood or mapanood yung mga ganitong upload natin. At lalong-lalo na sa mga live stream natin. Mga kalingap mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless po sa atin. At lagi po tayo mag-iingat. Bye-bye.